Ikukwento at ipapaliwanag ko sa inyo ang istorya na tungkol sa pagbabago, pagkakaibigan, pagmamahalan at pananalig sa buhay. Ang istoryang ito ay mula sa pelikula noong 2002 na pinamagatang Walk to Remember. Pero bago muna natin simulan ang kwento ay pasuyo po na pa-like, subscribe or follow para updated kayo sa mga contents namin. Nagsimula ang istorya sa isang grupo ng mga malolokong senior high school students na pinamumunuan ni Landon Carter. Kung saan isang gabi ay meron silang napagtripan na isang bagong estudyante na si Leo upang i-dare ito na tumalon sa mataas na platform para maging ganap na miyembro ng grupo nila. Sa una, nagtatawanan pa sila, ngunit napansin nila na di na ito makaahon sa tubig. Dahil na-injured ito sa pagkakabagsak. Niligtas naman kaagad ito ni Landon. Ngunit nagpanik at nag-alisa ng magkakabarkada nang saktong dumating ang mga pulis sa lugar. Ngunit di nagtagal ay nahuli din sila ng mga pulis at nabangga pa dito si Landon. Dahil sa krimen na nagawa ng mga kabataan na ito, kinausap siya ng principal upang papiliin kung nais niya bang ma-expel na lang sa school o magtrabaho sa community service tulad ng pagja-janitor at school plays. Kung saan, pinili na lang ni Landon ang mag-community service kaysa ma-expel. At sa kanyang paglilinis sa kanilang eskwelahan, ay nakausap at napansin niya dito si Jamie Sullivan, na anak ng pastor sa church community nila. Matagal na ito kakilala ni Landon, ngunit ngayon niya lang ito nakausap dahil madalas na siyang maglinis ngayon sa room nila Jamie. Dati kasi, di niya ito pinapansin dahil sa astig na status ni Landon sa school, samantalang si Jamie ay isang simple, palaaral at relihiyosong babae. Samantala, nagsimula na ang practice sa school play, ngunit nahihirapan si Landon makipagsabayan sa grupo. Sinisikap niya naman mag-practice mabuti sa play, pero di talaga niya ito magamay. Kaya isang araw sa school, dahil sa desperado niyang matuto sa play, ay nilapitan niya si Jamie upang makipag-usap. Natulungan siya nito. Pumayag naman si Jamie, ngunit sa isang kondisyon na wag ma-fall in love si Landon sa kanya. Natawa dito si Landon dahil para sa kanya kalokohan iyon. Kinabukasan, nagsimula na silang mag-practice sa bahay ni Jamie at naging schedule nila ito araw-araw pagkatapos ng school. Ngunit isang araw sa paaralan ay kinamusta ni Jamie si Landon, ngunit binaliwala lang ito ni Landon dahil nahihiya siya na malaman ng barkada na close sila, kaya napahiya si Jamie dahil dito. Samantala, dahil sa pagiging mabait ni Jamie, ay nag-decide na lang siya na pumayag na maging sikreto na lang ang pagiging close nila ni Landon. Samantala, sa mga sumunod na araw ay lalong nagpursige si Landon sa mga practice ng school play at humingi na din siya ng tawad kay Leo na nasa hospital na maalala natin na siya ang na-injured na napagtripan ng grupo ni Landon. Isang araw, naganap na ang inaantay na school play. Naging maganda ang performance ni Landon dito. Makikita natin na biglang nabighani siya sa ganda ni Jamie nang lumitaw na siya sa stage. At lalo pa siyang namangha nang kumanta na si Jamie sa harapan ng mga audience. So I lay my head back down and I lift my hands and pray to be only yours. I pray to be only yours. I know now you're my only hope. Pagkatapos ng kanta na ito, ay di inaasahan na biglang nahalikan ni Landon si Jamie bago pa isara ang kortina. Nagulat dito ang tatay ni Jamie at ang dating girlfriend ni Landon na si Belinda. Samantala, sa mga sumunod na araw, habang nasa school, ay gumawa ng nakakainsultong prank ang grupo ni Belinda. Dito ay nag-photoshop sila ng mukha ni Jamie sa sexy na katawan ng babae.
kung saan napahiya si Jamie sa school dahil dito. Habang naiiyak siya sa prank na ito, ay dumating si Landon upang i-comfort siya, kung saan dahil dito, nagawang sapakin ni Landon ang isa sa kanyang barkada. Pagkatapos dito, ay habang nasa sasakyan silang dalawa ni Jamie, ay sinubukang tanungin ni Landon si Jamie na makipag-date, ngunit na-reject si Landon dito. Dahil ayon kay Jamie, hindi siya allowed makipag-date. Kaya dahil dito ay agad pumunta si Landon sa tatay ni Jamie na pastor upang humingi ng permiso na i-date si Jamie, ngunit na-reject siyang muli. Pero nang binanggit niya dito ang linya na tungkol sa faith, ay napapayag niya din ang tatay ni Jamie. Samantala, sa mga sumunod na araw ay nagsimula na silang mag-date. Makikita natin dito ang mga sweet moments nilang dalawa, tulad ng pagkain nila sa labas, pagsasayaw ng magkahawak ang kamay, paglalagay ng fake tattoo sa balikat ni Jamie at ang paboritong gawin ni Jamie na stargazing. May eksena pa na nagkaroon ng matamis na halikan ang dalawa at nasabi ni Jamie sa kanya na, "Sabi ko sa'yo, huwag kang mafo-fall." Pero dahil nangyari na, nagpatuloy na lang sila sa sweet moments nila. At masasaksihan natin ang pagiging masaya nila sa kanilang pag-iibigan. Isang araw, habang naglalakad sila at pinag-uusapan ng mga future plans nila, ay nagulat si Landon dahil nabanggit ni Jamie na wala itong plano para sa kanyang future. Dahil malalaman ni Landon dito na meron palang leukemia si Jamie. Sobrang sakit ng mga narinig ni Landon ng gabi na ito. Sa mga sumunod na araw, ay nasa hospital na si Jamie at lalong lumalala na ang kanyang sakit. Dahil dito, napilitan si Landon na puntahan ang kanyang ama na cardiologist na may iba ng pamilya. Ngunit, na-disappoint lang si Landon dito at naiiyak siyang bumalik pa uwi. Samantala, naging matyaga si Landon sa pagbabantay sa hospital at makikita natin dito ang lungkot sa kanyang puso sa mga nararanasan ni Jamie. Sa kabila nito, isang biyaya ang nangyari na may nag-sponsor sa kanila para maging private home care ang paggagamot kay Jamie. At laking gulat ni Landon nang nalaman niya na ito ay ang kanyang ama. Kaya pinuntahan niya ito at naiiyak pa itong nagpasalamat dito. Habang nasa private home care si Jamie, ay doon naman madalas nag-i-stay si Landon para lagi niyang makasama si Jamie. Nag-build pa si Landon ng telescope para mag-stargazing sila dahil batid niya na ito ang paborito ni Jamie. Dito sa eksenang ito, naganap din ang di inaasahan na proposal ni Landon ng salitang, "Will you marry me?" kung saan naiiyak itong tinanggap ni Jamie. Kaya makalipas ang araw ay nagpakasal na sila sa simbahan nila Jamie. At masasaksihan natin dito ang matamis at nakakabighani nilang pagharap sa altar habang kinakasal sila ng ama ni Jamie. Samantala, lumipas ang 4 na taon ay malalaman natin na patay na nga si Jamie at si Landon ay nasa medical school na. Dito ay bumisita siya sa ama ni Jamie at nagkwentuhan sila. Napag-usapan nila na hindi man naranasan ni Jamie ang himala na gumaling siya. Pero nasaksihan ni Jamie ang himala na nabago niya ang buhay ni Landon. Sa pagtatapos ng pelikula, ay narealize niya na ang pagmamahalan nila ngayon ni Jamie ay parang hangin. Dahil tulad ng hangin, ay di niya ito nakikita, pero kanya itong nararamdaman.